Isang nakakabahalang sitwasyon ang kasalukuyang nagaganap sa bahagi ng Sierra Madre sa lalawigan ng Isabela, kung saan malawakang pagkakalbo ng kagubatan ang naiuulat dahil sa patuloy na operasyon ng mga minahan sa lugar. Ayon sa mga lokal na residente at environmental groups, unti-unti nang nawawala ang makakapal na kagubatan na dating nagsisilbing tahanan ng maraming hayop at proteksyon laban sa matinding pagbaha at landslide. Nakita sa mga kuha ng drone at satellite images ang malalawak na bahagi ng bundok na wala ng mga puno at tinatabunan na lamang ng lupa at debris mula sa pagmimina. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang environmental advocates na maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa klima at biodiversity ng rehiyon kung magpapatuloy ang ganitong aktibidad. Bukod sa panganib sa kalikasan, apektado rin ang kabuhayan ng mga katutubong komunidad na umaasa sa kagubatan para sa kanilang pagkain at kabuhayan. Umapela na rin sa pamahalaan ang mga residente na imbestigahan at aksyonan ang mga ilegal o mapaminsalang pagmimina sa lugar at muling pagtibayin ang proteksyon sa Sierra Madre bilang isa sa huling natitirang natural na depensa ng bansa laban sa sakuna. Bukod sa mga concerned netizen, isa sa mga celebrity na nabahala sa umano'y kumakalat na larawan ng Sierra Madre ay ang actress at TV host na si Anna Curtis. Makikita kasi sa ex-post ng isang netizen ang umano'y kalagayan ngayon ng bulubundukin na sinasabing nakatutulong upang matunaw agad ang malalakas na bagyong sumasalanta sa Pilipinas. Mababasa sa ex-post ng netizen, "Anong pinaggagawa niyo sa Sierra Madre? Money will kill us all." Talagang pinayagan sila ng mayor ng Dinapig, Isabela, to do a 25 taong kontrata ng pagmimina? Para saan? Hindi ba nila alam na Sierra Madre protects us from typhoons? Ano ba mas importante sa Isabela? Ang pera sa bulsa nila o ang buhay ng mga kababayan natin kapag tinatamaan ng Luzon ng bagyo? Niretweet naman ito ni Anne at kinomentuhan, "Good morning? Is this real? Can anyone confirm this? This quite concerning. I remember people saying, yeesh, Sierra Madre played a huge role in breaking typhoon strength before it hit the cities. I truly hope this isn't real." Sagot naman ng netizen, totoo raw ito at pinagbatayan ng ulat ng isang news outlet tungkol dito. Agad naman kinuha ni Anne ang atensyon ng DENR at DILG sa malungkot na sinapit ng Sierra Madre. Mababasa naman sa ulat na inilathala noong Mayo 21 na naispatan sa Google Maps ang aerial view ng Sierra Madre na tila nakararanas ng deforestation. Makikita umano sa larawan ang clearing sa kagubatan ng Dinapigwe, isang liblib na bayan sa lalawigan ng Isabela. Batay raw sa mga lokal na opisyal, konektado ang nabanggit na large-scale activity sa operasyon ng Dinapig Mining Corporation, isang mining company na may 25-year mining contract sa nabanggit na lugar. Kinumpirma naman daw ni Mayor Vicente Mendoza na may kaukulang permit ang nabanggit na mining activity sa national government. Lahat daw ng operasyon nila ay may permit at dokumentado, batay sa inilabas na issue ng Mines and Geosciences Bureau, pangunahing regulatory body na tumitingin sa mineral resources ng bansa. Giit naman daw ng environment groups, kahit na legal ang operasyon at mga gawain ng nabanggit na minahan, kailangan pa rin daw isaalang-alang ang pangangalaga laban sa pagkasira ng kalikasan. Isa pa sa mga celebrity na nagpahayag ng pagkadismaya sa nangyari sa lugar at si Jake Ejercito, aniya, "The Sierra Madre shield us from typhoons, and we return the favor by cutting down its forests for profit." Samantala naglabas na ng opisyal na pahayag ang nasabing mining company, labas daw ng Sierra Madre ang ginagawa nilang operations. Wala pang opisyal na pahayag ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, tungkol dito.